A former league MVP, a 9-time All-Star, a guaranteed first ballot Hall of Famer, isang player na dati handang magbayad ang bawat NBA franchise ng daan-daang milyong dolyar para lang makuha siya. Pero ngayon, sa gitna ng free agency, ito ang sinasabi ng isang veteran NBA scout tungkol sa kanya. Grabe, 'di ba? Straight to the point. Walang preno. Ang tanong, paano humantong sa ganito ang kwento ni Russell Westbrook? At bakit kahit nag-a-average pa rin siya ng magagandang numero, nakikita siya ng mga NBA front offices hindi bilang savior, kundi bilang isang risk? Alamin natin. Tingnan muna natin ang facts. Last season sa Sacramento Kings, Westbrook played 29 minutes per game. Nagtala siya ng 15.2 points, 6.7 assists at 5.4 rebounds. Isipin mo yan, para sa isang 37-year-old veteran, solid numbers, di ba? Maraming team sa NBA ang magpapasalamat para sa isang backup guard na may ganyang production. So bakit walang pumipila sa pinto niya? Bakit nag-aalangan ng mga contender tulad ng Miami Heat at iba pa? Dito pumapasok ang sakit ng ulo ng mga NBA general managers. Binalatan ng isang anonymous NBA scout ang tunay na dahilan sa South Florida Sun Sentinel. At kapag binasa mo ang assessment niya, maiintindihan mo kung bakit matigas ang ulo ng mga front offices. Sabi ng scout, "You can't rely on him in terms of what's going to happen. Yeah, he'll have great games, sure, but he can't shoot. He plays his own way. He's not going to fit into a system. He doesn't really defend." Ayan ang iceberg ng problema ni Westbrook. Sa modern NBA, dalawang bagay ang pinakaimportanteng hinahanap sa role players, spacing at defense. At sa edad na 37, habang unti-unting nawawala ang legendary athleticism niya, lalong lumilitaw ang mga limitasyon sa laro niya. Russ has always played Westbrook basketball. Mabilis, aggressive, high usage. Pero kapag hindi na ikaw ang superstar ng kupunan, mahirap pilitin ng isang team na mag-adjust sa laro mo imbes na ikaw ang mag-adjust sa kanila. At dito nagiging mas interesting ang career trajectory ni Westbrook. Mula noong umalis siya sa Oklahoma City noong 2019, si Westbrook ay naglaro na sa 6 na magkakaibang kupunan. 6 na teams sa loob ng ilang taon para sa isang dating MVP. At bawat lipat niya, parang may kaparehong kwento. May excitement sa umpisa, sasabihin ng fans, ito na yun. Pero habang tumatagal ang season, lumalabas ang problema sa fit at eventually nauuwi na naman sa trade o release. Pero hold on, bago natin isipin na wala ng kwenta si Russ, kailangan nating linawin to. Hindi ibig sabihin ito na masamang tao o bulok na player si Westbrook. His heart, his intensity, his passion, walang makakakait doon. Siya pa rin ang isa sa pinaka-entertaining na players na napanood natin sa kasaysayan ng basketball. Ang totoong trahedya rito ay hindi kay Westbrook mismo, kundi sa father time at sa pagbabago ng laro. Dahil ang tanong ng bawat contender ngayon ay simple, are you willing to sacrifice your system for the full Russell Westbrook experience? Kasi kapag kinuha mo si Russ, hindi mo makukuha ang kalahati lang ng personality niya. You get the great games, you get the energy, you get the electrifying plays. Pero kasama rin doon ang bad turnovers, decision-making issues at poor spacing. At para sa isang championship contender, minsan hindi sapat na alam mong kaya mong magkaroon ng magandang game. Kailangan alam ng coach kung ano ang makukuha niya sa iyo kapag pinaka-importante na ang possession. Iyon ang dahilan kung bakit naging komplikado ang free agency ni Westbrook. Hindi na pinag-uusapan kung kaya pa ba niyang maglaro sa NBA. Clearly, kaya pa. Ang mas mahirap na tanong ay, kaya ba siyang pagkasyahin ng isang contender sa system nito? Lahat ng reports ay nagsasabing makakapirma pa rin si Russ bago magsimula ang regular season. May kukuha at kukuha pa rin sa kanya dahil sa kanyang experience, production at leadership. Pero ang pangarap niyang makakuha ng championship ring bilang isang core piece, lumiliit na nang lumiliit ang pintuan. At marahil, iyon ang pinakamalungkot na parte ng buong kwento. Hindi dahil wala ng halaga si Westbrook, kundi dahil ang player na minsan kayang baguhin ang direksyon ng isang franchise ay nasa punto na ngayon kung saan kailangan niyang patunayan na kaya niyang baguhin ang sarili niyang laro para magkasya sa isang team. Kaya mga fre, kung GM ka ng paborito mong team, kukunin mo ba si Russell Westbrook sa roster nyo o susundin mo ang sinabi ng scout?